Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay tayo na naman ng isang reaksyon patungkol sa bagong PNP chief ngayon ng ating bansang Pilipinas na walang iba nga mga idol kundi si Nicolas Torre. At kung ano nga ba mga idol ang pinagkaiba nila ni dating nooy PNP chief Bato de la Rosa. At ang lahat ng yan nga mga idol ay ating bibigyan ng reaksyon at opinyon dito lamang sa Opinion Mo TV. Ano nga ba mga idol ang trabaho at tungkulin ng isang Chief PNP? Ang Chief PNP nga mga idol ay ang pinakapinuno ng lahat ng pulis sa buong bansa. Siya ang parang kapitan ng barko na kung saan nga mga idol ang buong kapulisan. Siya ang nag-uutos, siya ang nagbabantay, siya ang nagtatama ng direksyon ng serbisyo para siguraduhin na ang PNP o ang mga pulisya ay tumatakbo ng maayos, disiplinado at epektibo at ginagawa ang tamang trabaho. Subalit para sa kaalaman nga mga idol na mga nakakarami at na lahat ng mga Pilipino na may limitasyon din ang kapangyarihan ng PNP chief dahil kailangan pa rin itong sumunod sa mga batas ng bansa tulad ng Philippine Constitution at iba pang tinakda ng batas at sa regulasyon ng National Police Commission at lalo tigit nga mga idol ang human rights. Hindi biro mga idol ang trabaho ng isang PNP chief dahil kapag mayroong mga isyu nga mga idol o national concern ay siya ang mukha ng mga pulisya sa media at sa publiko. Siya rin nga mga idol ang may pinakamataas na command at administrative supervision sa buong PNP ayon sa Republic Act No. 6975. Siya ang nag-a-approve nga mga idol ng malalaking galaw ng pulisya lalo na pag high profile or critical operations. Ang kapangyarihan nga mga idol ng PNP chief ay mayroong limitasyon. Kahit na siya ang pinakamataas nga mga idol sa PNP ay mayroon pa rin siyang susundin na isang tao na kung saan nga mga idol ay ang presidente at hindi ito pwedeng mag-override sa presidente dahil ang pangulo pa rin ang nag-appoint ng authority sa kanya. At lahat ng action nga mga idol ay pwedeng i-review ng korte kung may nagrereklamo at ito nga mga idol ang nangyari kay dating PNP chief Bato de la Rosa na kung saan nga mga idol ay napakaraming mga tao ang nagrereklamo laban sa kanya. At bakit nga ba mga idol marami ang nagrereklamo laban kay Bato de la Rosa? Simple lang mga idol, ito ay dahil nga mga idol sa pagpapatupad nila noon ng war on drugs na kung saan ay nagdulot ng patayan at mga EJK at pagdamay sa mga inosente na kung saan ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Dahil nung panahon nga mga idol ni dating Chief PNP Bato de la Rosa noon ay talamak nga mga idol ang mga patayan na kung saan ay mayroong basbas ng mga ng presidente na si dating President Duterte at ni Bato de la Rosa. Ang basbas nga mga idol at utos na patayin ang mga sinuman na mga kriminal na lumaban ay patayin din. Ito ang nagbibigay ng lakas ng loob nga mga idol para sa mga pulisya na pumatay dahil pwede nilang ipaglabas ito mga idol o ilabas na ang mga tao na napatay ay nanlaban. Kaya naman walang takot nga mga idol ang mga pulis noon na gumawa ng mga patayan dahil ito ay mayroong basbas ng Pangulo at ng PNP chief. Subalit ngayon nga mga idol ay napakalaki ang pinag-iba at pinagbago ng kanilang pamumuno. Dahil sa pamumuno nga mga idol ngayon ng PNP chief na si Torre at sa pagbibigay nga mga idol ng pag-utos ng ating Pangulong si PBBM ay kinakailangan na ang mga mahuhuli ay hindi kailangang patayin. Dahil kinakailangan di umano ayon kay PNP Chief Torre na buhay ang mahuhuling mga kriminal upang kahit paano nga mga idol ay maipagtanggol nila ang kanilang mga sarili dahil para mapatunayan kung sino ba talaga ang mayroong kasalanan dahil posible nga mga idol na mga pulis ay umabuso sa kapangyarihan. At narito nga mga idol ang bagong PNP chief na si Nicolas Torre upang ipaliwanag sa atin nga mga idol ang kanyang pamumuno bilang PNP chief at ang mga dapat gawin ng mamamayang Pilipino at ang dapat gawin
ng mga kapulisan. Na ayon nga mga idol kay Torre ay hindi na kailangan pang tumakbo ng ating mga kababayan sa mga presinto upang doon magsumbong dahil pinadali na nga mga idol ang aksyon ng PNP ngayon dahil pag-dial pa lamang nga mga idol ng 911 ay nandito na ang quick response ng mga kapulisan at narito ang pahayag ng ating bagong PNP chief na si Nicolas Torre. Good morning sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa. May mga tanong po kayo kay General Torre. Ang pinakamaganda pong, isa sa mga pinakamaganda niyang programa ngayon ay yung Quick Response Team ng Philippine National Police pagdating po dun sa pagtawag para respondehan yung mga nangangailangan nating kababayan, lalo na mga biktima ng krimen. Well, sir, yung 3-minute quick response ay nagawa na natin before na ako'y nanungkulan bilang Quezon City Police District Director. At ngayon ay replicate natin first sa Metro Manila at later on sa mga major centers ng buong bansa at later on sa buong bansa na. So, this is in compliance to the directive of the President to make the police more visible on the streets, more active in its mandate of preventing and solving crimes that's happening around us. So ngayon, unahan ko na kaagad, sir, unang sistema kaagad nito ay baka may makita kayo ng mga police boxes, police PCP, presinto na nasasarado na. Isasarado natin kasi kung wala rin lang investigasyon na nangyayari dyan sa mga presintong yan, ibig sabihin ang pulis yan ay dyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hihingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong yan. Hindi doon sa police boxes na yun kasi walang equipment doon at walang materials doon at walang facility doon para sa investigasyon. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin, kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga pulis at ng mga police boxes na sarado na at nangailangan ng pulis. So, ganito po yun. Pinapamemorize sa pulis to. Huwag nyo na kaming hanapin sa presinto or huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating sila, darating kami sa loob ng 5 minuto. So mga city centers, municipal centers, merong PAW. Kuha sila ng PAW, asunduhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating Inspector General ng IG, ang IG natin ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa Ombudsman, sa pleb, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang pulis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney will be accorded to you. At kung dati nga mga idol ay ganito ang utos ng dating Pangulong si Duterte, ay iba naman ang utos ngayon ng ating Pangulo na si PBBM. Panoorin natin mga idol at pakinggan kung paano inutos ng dating Pangulong si Duterte para maging malakas ang loob ng mga kapulisan na kung saan ay nagdulot ng hindi kanais-nais para sa ating mamamayang Pilipino. So my order was very specific. Go out and hunt for them, arrest them if it's still possible, but if they resist violently, thereby placing your life in danger, patayin mo. Ang mga pag-uutos nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ay labis na nakakabahala dahil paano kung nanghuli ang mga pulis na abusado at pinatay na lamang basta-basta ang mga biktima nang hindi alam ang totoong pangyayari at paano mapapatunayan mga idol kung inosente o kriminal talaga ang suspect kung ito ay pinatay. At ito nga mga idol ang malaking pinagkaiba ni PNP Chief Bato de la Rosa at PNP Chief
Nicolas Torre ngayon dahil ang utos ngayon ng ating Pangulong si Bongbong Marcos ay hulihin at hanggat maaari nga mga idol ay huwag patayin at walang mamamatay. Hindi lang yan para sa drugs, okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisa naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan para mawala ang criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan. Iisang paraan, alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisang paraan, hulihin natin. Hulihin natin, huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form ng gumawa ng information ang piskal at i-transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-trial na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigil lang tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, tapos na rin ang trabaho ng pulis yan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto i-emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So, kahit nag-ano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila, walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin. Human rights, basic human rights, ang right for counsel. Nandyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW. Mga drug lord yan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Pag lumaban at na-endanger yung buhay mo, kailangan patayin mo siya dahil self-defense. Dahil gusto mo ikaw mamatay. Kung kayo ang tatanungin mga idol, sino sa dalawang ito nga mga idol na PNP chief ang inyong hinahangaan? Sino ang inyong pinapaboran? At sino ang inyong pinagkakatiwalaan? Ano ang inyong opinion mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section.